So mga tol, kakatapos lang po ng laban sa Mexico sa pagitan ni former world champion Luis Pantera Nery versus Japanese Kiyonosuke Kameda. Ang inaasahan nga pong mananalo itong si Luis Nery mga tol sa laban na yan. Ganyan nga po ang nangyayari. Tinalo po ni Luis Nery ang dayong Hapon na si Kameda via technical knockout sa round 7. Hindi po kinaya ng Hapon ang lakas ni Luis Nery. Dahil sa panalo ni Luis Nery, umabante na po ang record niya sa 36 wins and 2 losses with 28 knockouts. Habang bumagsak naman po ang record ni Kameda sa 15 wins, 4 losses and 2 draws with 9 knockouts. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos pong makabawi si Dmitry Bivol sa rematch kay Artur Beterbiev at isa na po siyang ganap na undisputed light heavyweight world champion. Nagsalita na nga po si Bivol sa pagkapanalo niya. Masayang-masaya nga po si Bivol mga tol sa pagkapanalo. Wika niya, nagawa daw niya lahat sa rematch ang hindi niya nagawa sa unang paghaharap nila ni Beterbiev. Hindi daw niya nagustuhan ang performance niya sa unang laban nila ni Beterbiev. Pero ngayon, satisfied na satisfied daw siya sa performance niya. Kudos nga din daw kay Beterbiev mga tol dahil isang magaling na fighter din umano ito. Sumukang nautakan po ni Bivol itong si Beterbiev. Hinayaan po kasi ni Bivol mga tol na bumira agad itong si Beterbiev sa early rounds. Buong akala ng lahat, napapagod na agad itong si Bivol. Yun pala, nire-reserva niya lang yung lakas niya sa second half at doon siya nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon na pumapasok dito kay Beterbiev. Ang naging problema lang kay Beterbiev mga tol, nagpabaya siya sa round 10 at round 11. Huli na noong i-pressure niya si Bivol, sa round 12 niya na yung ginawa kung saan naputukan pa nga ng kilay itong si Bivol sa round 12 at talagang nasaktan doon si Bivol. Yun lang mga tol, inabutan na ng oras itong si Beterbiev. Pero kung sa round 10 mga tol, ginawa na agad yun ni Beterbiev, baka nakuha niya ang panalo dito kay Bivol. Kaso matindi rin talaga itong si Bivol mga tol, hindi talaga nagpapahuli kay Beterbiev. Tinupad nga po niya yung sinabi niya na more on movement ang gagawin niya at magpapakawala ng maraming kombinasyon. Kaya yun mga tol, nakuha niya ang panalo sa puntusan. Samantala, dinonate naman po ni Bivol mga tol ang gloves niya at short dito kay Torki Alalsik para ilagay daw sa museum ni Torki Alalsik. Sa iba pang balita mga tol, matapos pong madepensahan ni Shakur Stevenson ang kanyang WBC lightweight world title dito kay Josh Padley, kung saan 3 beses niya itong pinabagsak sa round 9. So nag-react nga po dyan mga tol si Gervonta Tank Davis at tinawanan itong si Shakur. So parang sinasabi dyan ni Tank Davis na hindi kilala itong kalaban pero umabot pa ng round 9. Agad naman pong bumuelta si Shakur mga tol kay Tank Davis at sinabing mag-focus daw siya sa laban niya kay Lamont Rhodes Jr. sa March 1 dahil handa daw tapikin ni Lamont Rhodes Jr. ang panga niya. So bagamat tinapos po ni Shakur Stevenson itong si Padley sa round 9, sinasabi ng ibang fans mga tol, umabot pa daw ng round 9 yung kalaban ni Shakur Stevenson na isang electrician. Bukod dyan, may nakatulog pa daw sa laban ni Shakur Stevenson. Maging nga daw si Torki Alalsik mga tol, halos inantok daw sa laban ni Shakur. Pero may mga nakaka-appreciate naman po sa galawan ni Shakur. Yan daw ang tunay na sweet science sa boxing.